Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong kasama sa bawat kwento. Kumusta po kayo? Sana ay nasa isang komportableng lugar kayo ngayon, handang buksan ang inyong mga puso at isipan para sa isang panibagong paglalakbay na ating tatahakin. Sabi nila, huwag daw husgahan ang isang aklat sa kanyang pabalat. Pero paano kung ang pabalat na yon ay punit-punit, marumi, at tila ba walang halaga sa paningin ng marami? Anong mga kayamanan kaya ang natatago sa mga pahina nito? Halina't samahan ninyo akong tuklasin ang kwento ni Luntian sa kabanatang pinamagatang Ang Dalawang Mukha ng Gabi. Layas! Huwag kang babalik dito, magnanakaw! Ang sigaw na yon ay tila kutsilyong humiwa sa maingay na hapon ng Maynila. Mabilis na ipinasan ni Luntian ang sako na halos kasing bigat niya. Hindi na siya lumingon. Sanay na ang kanyang mga tainga sa mga salitang iyon. Sanay na ang kanyang mga paa sa pagtakbo. Ang amoy ng nabubulok na basura ay kumakapit sa kanyang damit, sa kanyang balat, sa kanyang hininga. Ito ang pabango ng kanyang buhay sa araw. Sa baryo Dagat Lupa, ang bawat piraso ng plastik, bawat lata, bawat bote ay pag-asa. Pag-asang may maipantatawid gutom sila ng kanyang ina mamayang gabi. Pagdating sa kanilang maliit na barong-barong, maingat niyang ibinaba ang sako sa labas. Pinagpagan niya ang kanyang sarili, sinubukang alisin ang dumi at ang mga mapanghusgang tingin na dumikit sa kanya buong maghapon. Pumasok siya sa loob na may pilit na ngiti sa labi. Naabutan niya ang kanyang inang si Aling Dalangin na naghihimay ng mga dahon ng malunggay sa isang maliit na mangkok. Ang payat nitong katawan at ang ubo na pilit tinatago sa tuwing tumatalikod siya ang nagiging gasolina ng bawat pangarap ni Luntian. Luan, anak, kumain ka na ba? Malamig na tanong nito. Tumango si Luntian, kahit na kumakalam ang kanyang sikmura. Opo, Nay. May nagbigay po ng tinapay sa akin kanina. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang supot ng pandesal na binili niya mula sa kaunting kitang naipon. Inilagay niya ito sa mesa. Para po sa inyo yan. Salamat, anak, sabi ni Aling Dalangin, ang mga matay nangungusap ng pagmamahal. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang kanyang ina at ang buong baryo Dagat Lupa, isa na namang pagbabago ang naganap kay Luntian. Sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw sa kanto, doon sa kanyang munting paraiso, binuksan niya ang kanyang lumang bag. Wala roon ang mga bote o plastik. Ang laman nito ay isang makapal at halos magkahiwa-hiwalay ng libro ng Human Anatomy. Doon, sa gitna ng dilim at katahimikan, naglalaho si Luntian na mambabakal. Ipinapanganak ang isang Luntian na nangangarap maging doktor. Maingat niyang binuklat ang bawat pahina. Ang kanyang mga daliri na kanina'y puno ng dumi, ngayon ay marahang sinusundan ng mga salitang cardiovascular system, nervous system, integumentary system. Binubulong niya ang mga terminolohiya na parang isang sagradong dasal. Dito, sa ilalim ng madilaw na ilaw, walang nakakakita sa kanya, walang humusuhusga. Malaya siyang mangarap. Isang itim at makintab na sasakyan ang dumaan sa kanyang likuran, bumagal ng bahagya. Sa loob, nakadungaw sa bintana, si Alonsina del Fuego na pakunot ang noo sa tanawing nakita. Isang lalaking marungis na seryosong nagbabasa ng libro sa gitna ng gabi. Isang iglap lang yon at muling humarurot ang sasakyan. Dala ang kanyang mga iniisip patungo sa isang magarbong hapunan. Hindi iyon napansin ni Luntian. Ang buong atensyon niya ay nasa libro. Nang mag-uumaga na, iniligpit na niya ang kanyang mga gamit. Handa nang muling harapin ang umaga bilang isang mambabakal. Ngunit isang kaguluhan ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa di kalayuan, mga sigawan, mga taong nagkakumpol-kumpol. Isang mamahaling sasakyan ang nakahinto na bukas ang pinto. At sa gitna ng mga tao, isang matandang lalaki na nakasuot ng eleganteng barong
Ang nakahandusay sa kalsada, hirap na hirap huminga. Ang kanyang mga labi ay unti-unting nangingitim. Tumawag kayo ng ambulansya! Sigaw ng isang bodyguard. Ang mga tao ay nagpanik. Walang sino mang nangahas lumapit. Ngunit si Luntian, sa isang iglap, nakita ang lahat ng sintomas na nabasa niya sa libro. Cyanosis, difficulty in breathing, possible cardiac arrest. Ang kanyang mga paa ay kusa ng gumalaw. Itinulak niya ang kanyang sarili papalapit sa mga tao. Kailangan niyang tumulong. Kailangan siyang makalapit. Tulong po. Dadaan po ako. Nang makarating siya sa harap, hinarang siya ng isang malaking bodyguard. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Kailangan niya po ng tulong. Baka atakihin siya sa puso. Pilit ni Luntian, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa naghihingalong si Donna Polaki. Ngunit isang malakas na tulak sa dibdib ang sumalubong sa kanya, dahilan upang mapaatras siya. Tumingala ang bodyguard sa kanya, ang mga matay nagnininga sa galit. Umalis ka rito, pulubi. Ang mundo ni Alonsina ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang ama, si Don Apolaki del Fuego, ang haligi ng kanyang buhay, ang lalaking sa isang pitik lamang ay kayang baguhin ang takbo ng merkado. Ngayon ay nakahandusay sa malamig na semento. Ang mamahalin nitong barong ay nagusot, ang mukhay namumutla, at ang bawat paghinga ay mabigat at hirap na hirap. Daddy! Ang tinig niya ay halos lamunin ng ingay ng mga busina at ng mga osyosong nagkukumpulan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Walang pumapasok sa kanyang isip, kundi ang imahe ng ama na tila unti-unting lumalayo sa kanya. At sa gitna ng kanyang takot, isang bagong anino ang dumating. Isang anyong may dalang amoy ng alikabok at pawis. Isang pulubi. Isang mambabakal. Nakita niya ito. Ang lalaking nakita niya kanina sa ilalim ng poste. Ang marungis na lalaki ay pilit sumisiksik sa mga tao. Ang mga matay mariing nakatuon sa kanyang ama. Isang mabigat na damdamin ang bumalot kay Alonsina. Huwag kang lalapit. Ngunit ang lalaki ay tila bingi. Mabilis itong lumuhod sa tabi ng kanyang ama. Iginilid nito ang ulo ni Donna Polaki at tiningnan ang kanyang mga mata. Nagbigay ito ng utos sa mga bodyguard na parabang siya ang amo. Iluwag ang kwelyo. Kailangan niya ng hangin. Naguguluhan, ngunit sa sobrang pagkataranta, sinunod ng isang bodyguard ang utos. Hindi! Layuan mo siya! Muling sigaw ni Alonsina. Sinusubukang lumapit ngunit pinipigilan ng isa pang bodyguard para sa kanyang kaligtasan. Pero hindi siya pinansin ng lalaki. Inilapat nito ang dalawa niyang maruruming kamay sa dibdib ng kanyang ama. At nagsimula itong magbilang. 1, 2, 3, 4. Ang bawat diin ng mga kamay nito sa dibdib ng kanyang ama ay parang suntok sa puso ni Alonsina. Nagsimula siyang umiyak ng walang tunog. Tapos na. Bababuyin ng pulubing ito ang kanyang ama sa mga huling sandali nito. Ngunit may kakaiba. May ritmo. May lakas, pero may kontrol. Hindi yon ang galaw ng isang baliw. Iyon ay galaw ng isang taong alam na alam ang ginagawa. Pagkatapos ng ilang bilang, yumuko ito at huminga sa bibig ng kanyang ama. Napapikit si Alonsina sa pagkasuklam. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang milagro ang kanyang nasaksihan. Ang kanyang ama, na kanina'y halos kulay ube na, ay bahagyang umubo. Isang mahinang tunog, pero sapat na para marinig ng lahat. Dumating ang sirena ng ambulansya. Agad na bumaba ang mga paramedic. Anong nangyari? Tanong ng isa. Bago pa man makasagot ang sinuman, ang pulubi na ang nagsalita. Ang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Possible cardiac arrest. Nag-CPR ako for about 2 minutes. May mahina na siyang pulso ngayon. Ang mga paramedic ay nagkatinginan.
Pagkatapos ay tumingin sa lalaki na may pagtataka bago nila muling ibinaling ang atensyon kay Donna Polaki. Habang isinasakay nila ang kanyang ama sa stretcher, narinig ni Alonsina ang sinabi ng isang paramedic sa kasama nito. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na natin naabutan. Natulala si Alonsina. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanya na tinutukoy nila ay ang lalaking marungis na ngayon ay tahimik na tumayo sa isang tabi na para bang isa lang siyang anino. Sa ospital, ang bawat segundo ay parang isang oras. Si Alonsina ay nakaupo sa labas ng emergency room. Ang kanyang isip ay blanko. Ang mamahalin niyang damit ay nagusot na, pero wala siyang pakialam. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang eksena. Ang maruruming kamay na iyon, ang mga kamay na iyon ang nagligtas sa buhay ng kanyang ama. Matapos ang tila walang katapusang paghihintay, lumabas ang doktor. He's stable. Your father is a very lucky man. Kung sino man ang nag-first aid sa kanya, he saved his life. Nakahinga ng maluwag si Alonsina. Makalipas ang ilang oras, inilipat si Donna Polaki sa isang private room. Gising na ito, bagamat mahina pa. Ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay si Alonsina. Anak! Daddy, I'm here! Bulong niya, hinawakan ng kamay nito. Huminga ng malalim si Donna Polaki. Sino? Sino ang tumulong sa akin? Bago pa man makasagot si Alonsina, ang bodyguard na nakatayo sa may pinto ang sumagot. Sir, siya po. Itinuro ng bodyguard ang isang sulok ng pasilyo sa labas ng kwarto. Sinundan ni Alonsina ang direksyon ng daliri nito. At doon, nakatayo sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital, nakasandal sa puting pader, ay ang lalaking mambabakal, tahimik, mag-isa. Ang damit ay puno pa rin ng dumi. Lahat ng mata sa loob ng silid, ang mata ni Alonsina, ang mata ni Donna Polaki, ay napako sa kanya. Ang lalaking pinandidirihan niya kanina, ang pulubing isinumpa niya sa kanyang isipan. Ang siyang dahilan kung bakit muli niyang nakakausap ang kanyang ama ngayon. May mga pagkakataon sa buhay na hindi mo inaasahan. Isang kumpas ng tadhana na kayang baguhin ang lahat. Pero ang tanong, ang pagbabago bang ito ay isang biyaya o isang pagsubok na nakabalat kayo? Para sa isang taong sanay sa wala, ang isang alok na tila hulog ng langit ay maaaring maging simula ng isang bagong pag-asa o ng isang mas malalim na pasakit. Ating pakinggan ang susunod na kabanata na pinamagatang ang alok na babago sa lahat. Ang pagdating ng isang itim na van sa eskinita ng Baryo Dagat Lupa ay mas maingay pa sa sirang tambutso ng mga diip. Lahat ng bintana ay nagkaroon ng mata. Lahat ng tenga ay nagkaroon ng radar. Nang isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba at nagtanong kung nasaan ang bahay ng mga paraiso, halos magkaroon ng pista sa mga nag-uumpukang tsismosa. Nanginginig ang mga kamay ni Luntian habang pinagmamasdan ng bodyguard na nakatayo sa kanilang pintuan. Akala niya ay may nagawa siyang mali. Akala niya ay sisingilin siya dahil sa paglapit niya kay Donna Polaki. Si Aling Dalangin naman ay mahigpit ang kapit sa braso ng anak. Ang muka'y puno ng pag-aalala. Pinapatawag po kayo ni Don Vicente. Magalang ngunit matigas na sabi ng lalaki. Ang biyahe sa loob ng malamig at mabangong sasakyan ay isang uri ng pagpapahirap para kay Luntian. Ang malinis na leather ng upuan ay tila sumisigaw sa bawat paggalaw niya na parabang sinasabing hindi siya nararapat doon. Bawat gusali na kanilang madaanan ay tila mas maliit kumpara sa napipintong destinasyon. At nang bumukas ang dambuhalang gate ng Hacienda La Hiraya, naramdaman ni Luntian ang pagliit ng kanyang pagkatao. Ang lawak ng hardin, ang tunog ng tubig mula sa isang malaking fountain, ang bahay na mas malaki pa sa buong kalye nila. Lahat ay tila ipinapamukha sa kanya kung gaano kaliit ang mundong kanyang ginagalawan. Sa loob,
Sa isang salas na kasinlaki ng isang basketball court, naghihintay si Don Apolaki. Nakaupo ito sa isang silyang tila trono, suot ang isang sutlang roba. Nasa tabi nito si Alonsina, tahimik na nakatayo, ang mga matay mahirap basahin. "Maupo ka, iho?" sabi ni Don Apolaki. Ang boses ay malakas na ngayon. Umupo si Luntian sa dulo ng isang napakalambot na sofa, takot na baka madumihan niya ito. "Utang ko sa iyo ang buhay ko," panimula ng matanda. "Walang anumang halaga ang kayang tumbasan yon. Pero gusto kong malaman, saan mo natutunan ang lahat ng yon?" Napalunok si Luntian. Ito na, ang tanong na kinatatakutan niya. "Nagbabasa-basa lang po." Halos pabulong niyang sagot, ang mga matay nakatungo sa sahig na gawa sa marmol. "Huwag kang mahiya," sabi ni Don Apolaki. "Nakita ko ang determinasyon sa mga mata mo. Hindi iyon galaw ng isang nagbabasa-basa lang." Huminga ng malalim si Luntian. Isinantabi niya ang hiya. Alang-alang sa kanyang ina. "Medical student po, o dating medical student. Kinapos po sa pangmatrikula." Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa silid. Nakita ni Luntian ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Alonsina. Isang bakas ng pagkagulat. Ngumiti si Don Apolaki. Isang nangiting hindi inaasahan ni Luntian. "Alam ko na. Kaya heto ang alok ko sa'yo, Luntian Paraiso. Bumalik ka sa pag-aaral. Ako na ang bahala sa lahat. Matrikula, libro, uniforme, allowance, lahat. Ang tanging gagawin mo ay mag-aral ng mabuti at tuparin ang pangarap mo." Natigilan si Luntian. Ang mga salita ay tila hangin na hindi niya kayang hawakan. Isang panaginip, isang biro. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ayaw niya ng limos. Ngunit ang imahe ng kanyang inang umuubo ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Bago pa man siya makasagot, isang bagong boses ang pumuno. Sa silid. "Mukhang may bisita pala tayo, tito." Pumasok si Dagtum Elizalde, nakangiti ng malapad. Suot ang isang mamahaling suit. Lumapit ito upang bumeso kay Alonsina at tumango kay Don Apolaki. Pagkatapos ay lumingon ito kay Luntian. "Ah, ikaw pala ang bagong bayani," sabi ni Dagtum. May dalang isang baso ng tubig. "Congratulations! Ang swerte mo naman." Sa paglapit nito, sinasadyang natabig ni Dagtum ang sariling kamay. Ang malamig na tubig ay tumapon sa damit at pantalon ni Luntian. "Oh, I'm so sorry," sabi ni Dagtum. Ang tono ay walang bahid ng pagsisisi. "Hindi kita masyadong napansin. Ang dilim kasi ng suot mo." Naramdaman ni Luntian ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang pagkapahiya ay tila apoy na gumapang sa kanyang buong katawan. Tumayo siya, basang-basa at hiyang-hiya. "Pasensya na po," tanging nasabi niya. Ngunit ang pangyayaring iyon ang nagbigay sa kanya ng desisyon. Tumingin siya ng diretso kay Don Apolaki. Ang mga matay may bagong determinasyon. "Tinantanggap ko po ang alok ninyo, Don Apolaki. Maraming, maraming salamat po." Habang paalis si Luntian sa asyenda, lulan ng parehong van na naghatid sa kanya, ang pakiramdam niya'y halo-halong pag-asa at pagkabahala. May liwanag sa dulo ng tunnel, ngunit meron ding isang anino na nagngangalang Dagtum. Sa loob ng mansyon, pinagmamasdan ni Alonsina ang basang sahig na iniwan ni Luntian. Lumapit sa kanya si Dagtum, ang nangiti ay nawala na at napalitan ng isang seryosong tingin. "Mag-ingat ka sa ahas na yan, Sina." Bulong nito, sapat lang para marinig niya. Mahirap basahin ang hangarin ng mga taong desperado. Ang unang hakbang sa isang bagong mundo ay laging puno ng pag-aalinlangan. Para sa isang taong galing sa dilim, ito ay ang unang sulyap sa liwanag. Ngunit para sa isang taong sanay sa liwanag, ang pagpasok ng isang anino mula sa dilim ay maaaring magdulot ng pagkalito, pagdududa, at di inaasahang pagbabago ng pananaw. Tunghayan natin ang mga unang pagtatagpo
ng dalawang magkaibang mundo sa kabanatang pinamagatang Unang Hakbang sa Mundo ng Mayayaman. Siguraduhin mong hindi niya sisirain ang pangalan ng pamilya, Alonsina. Bantayan mo siya. Ang mga salitang yon ni Don Apolaki ay parang kadenang nakakabit sa paa ni Alonsina. Anong ginagawa niya dito? Sa loob ng maingay na cafeteria ng universidad, nakaupo sa isang mesang malayo, nagpapanggap na nagbabasa ng libro habang ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa isang partikular na estudyante. Si Lucian Paraiso. Nakatayo ito sa pila, suot ang unipormeng ipinrovide ng kanyang ama. Bagong-bago at malinis, ngunit tila hindi pa rin bumabagay sa kanya. Ang luma nitong bag ay agaw pansin sa gitna ng mga mamahaling leather at designer bags ng ibang estudyante. OMG! Look at his shoes! Parang galing sa ukay-ukay. Narinig ni Alonsina na bulong ng isang babae sa kabilang mesa. I heard he's the Del Fuego's new charity case. Sagot naman ng kasama nito. Kawawa naman. He doesn't belong here. Hindi umimik si Alonsina. Isang bahagi niya ang sumasang-ayon sa kanila. Ngunit isang bahagi, isang napakaliit na bahagi, ang nakaramdam ng inis. Hindi sa kanila, kundi sa sitwasyon. Pagdating ng hapon, sa klase nila sa biochemistry, muling naging sentro ng atensyon si Luntian. Ang kanilang propesor, si Dr. Alcaraz, ay kilala sa pagiging pinakamahigpit sa buong kolehiyo. So can anyone explain the intricate process of the Krebs cycle and its significance in alveolar respiration beyond what is written in your textbooks? Tanong ni Dr. Alcaraz. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lecture hall. Walang sinumang nangahas na sumagot. Wala. Sa isang klase na puno ng mga future doctors, wala man lang makasagot, pang-uuyam ng propesor. At mula sa likuran, isang kamay ang dahan-dahang itinaas. Ang kamay ni Luntian. Nagtawanan ng mahina ang ilang estudyante. Tumingin si Dr. Alcaraz sa kanya. Ang mga kilay ay magkasalubong. Yes, mister? Paraiso, sir. Luntian Pariso. Tumayo si Luntian. At sa loob ng sumunod na 2 minuto, ipinaliwanag niya ang Krebs cycle sa paraang hindi pa kailanman narinig ni Alonsina. Ginamit niya ang mga analohiya na simple ngunit malalim. Ikinonekta niya ito sa mga praktikal na aplikasyon sa medisina. Hindi siya nagbabasa. Lahat ay galing sa kanyang isip. Nang matapos siya, ang buong klase ay tahimik. Maging si Dr. Alcaraz ay natigilan ng ilang segundo bago tumango. Very good, Mr. Paraiso. Very good indeed. Hindi maipaliwanag ni Alonsina ang kanyang naramdaman. Pagkagulat, paghanga, paanong ang isang taong galing sa wala ay may ganitong talino? Kinabukasan, nakita niyang kumakain ng pananghalian si Luntian. Mag-isa sa isang mesa sa pinakasulok ng hardin. Naalala niya ang utos ng ama. Bantayan mo siya. Huminga siya nang malalim at nilapitan ito. Pwede makiupo? Tanong niya. Sinubukang gawing kaswal ang kanyang boses. Nagulat si Luntian. Mabilis itong tumango. Sige po, Ma'am Sina. Just Sina. Pagtatama niya, habang inilalapag ang kanyang tray. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Kamusta ang pag-aaral? Okay lang po. Medyo naninibago pa. Sagot ni Luntian, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Isang malaking bouquet ng Ecuadorian roses ang biglang dumating. Inabot sa kanya ng isang delivery man. May nakasulat sa card, Thinking of you. D. Napabuntong hininga si Alonsina, si Dagtum at ang kanyang mga engrandeng pakulo. Ang mga bulaklak ay maganda, ngunit ang bigat ng mga ito ay tila paalala kung saan siya dapat lumugar. Nang hapon na yon, habang naglalakad sila sa isang pasilyo, isang estudyanteng nagmamadali ang aksidenteng bumangga kay Luntian. Ngunit alam ni Alonsina na sinadya iyon. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ng paa nito. Nawalan ng balanse si Luntian.
Ang mga librong yakap niya ay nagsiliparan sa ere. Ang lahat ay tila bumagal. May kung anong puwersa ang nagtulak kay Alonsina na kumilos. Bago pa man bumagsak si Luntian sa sahig, isang kamay niya ang mabilis na humawak sa braso nito upang suportahan siya. Ang balat niya sa balat niya. Ang gulat sa mga mata niya ay sumalamin sa sarili niyang pagkagulat. Sa isang iglap, nawala ang ingay ng paligid. Ang tanging naroon ay ang tibok ng puso niya na biglang bumilis at ang mga mata nilang dalawa na hindi maialis sa isa't isa. Saan nga ba natin tunay na nakikilala ang isang tao? Sa kinang ng kanyang damit, sa ganda ng kanyang sasakyan, o sa yaman ng kanyang pangalan? O baka naman, sa mga pagkakataong hindi inaasahan, kung saan ang tanging nagsasalita ay ang kabutihan ng kanyang puso? Ating alamin ang sagot sa panibagong kabanata na ito na pinamagatang Ang Puso sa Likod ng Basura. Ang bawat araw ni Luntian sa ospital bilang isang intern ay isang panibagong laban. Laban sa mga mapanghusgang tingin ng kanyang mga kasama. Laban sa sarili niyang pakiramdam na hindi siya kabilang. Ngunit higit sa lahat, isang laban para patunayan sa sarili niyang karapat-dapat siya sa pangarap na yon. Mula nang mangyari ang insidente sa pasilyo, ang paghawak ni Alonsina sa kanyang braso, may kung anong nagbago. Hindi niya maipaliwanag. Iniiwasan niya ang mga mata nito, pero nararamdaman niya ang bawat sulyap nito sa kanya. Hindi na ito tulad ng dati na puno ng pagkasuklam, kundi puno na ng pag-uusisa. Isang hapon, sa pediatric ward, isang kaguluhan ang umagaw sa atensyon ng lahat. Isang batang lalaki, mga 6 na taong gulang, ang humihiyaw sa takot. Kailangan itong turukan ng antibiotic, ngunit ayaw nitong magpahawak kahit kanino. Ayoko! Masakit yan! Aalis ako dito! Sigaw ng bata, habang ang ina nito ay halos maiyak na sa pag-aalala. 2 nurse at isang kapwa-intern ni Luntian ang sumubok na kausapin ng bata. Ngunit lalo lang itong nagiging marahas. Hawakan niyo na lang ng maigi. Utos ng isang senior nurse, pagod na. Ngunit nakita ni Luntian ang takot sa mga mata ng bata. Hindi dahas ang solusyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa nurse. Maaari ko po bang subukan? Tiningnan siya ng nurse na may pagdududa, ngunit sa huli ay tumango na rin. Hindi lumapit si Luntian sa bata. Sa halip, umupo siya sa sahig. Ilang talampakan ng layo mula rito upang maging kapantay ng kanyang paningin. Hindi niya binanggit ang karayom. Hindi niya binanggit ang gamot. Alam mo ba? Panimula niya sa isang mahinahon na boses. Sa lugar kung saan ako nakatira, kapag gabi, kitang-kita namin ang mga bituin. Natigilan ang bata sa pag-iyak. Tumingin ito sa kanya. Ang sabi ng nanay ko, ang bawat bituin daw ay isang pangarap. At kapag may nakita kang bulalakaw, ibig sabihin, may isang anghel na bumaba sa lupa para tulungan kang maging matapang. Patuloy ni Luntian. Gusto mo bang maging matapang? Dahan-dahang tumango ang bata. Ang mga doktor at nurse dito, sabi ni Luntian habang itinuturo ang mga ito. Sila yung mga katulong ng mga anghel. May dala silang magic water para labanan ang mga masasamang monster sa loob ng katawan mo. Konting kagat lang ng langgam, tapos magiging kasing lakas ka na ng isang superhero. Inilahad ni Luntian ang kanyang kamay. Gusto mo bang subukan? Nag-alinlangan ang bata ng ilang segundo. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumapit at hinawakan ang kamay ni Luntian. Sa tulong niya, kalmado nang naiturok ng nurse ang gamot. Pagkatapos, sa isang di inaasahang pagkakataon, niyakap ng bata si Luntian ng mahigpit. Salamat po kuya, bulong nito. Sa di kalayuan, nakatayo sa may pintuan, nasaksihan ni Alonsina ang lahat. Hindi niya namalayan na kanina pa pala siya humihinga ng malalim. Ang puso niya ay tumitibok sa paraang hindi niya maintindihan. Ang lalaking dati kinasuklaman niya dahil sa dumi sa damit nito, ngayon ay hinahangaan niya
dahil sa linis ng puso nito. Nang makalabas si Luntian mula sa silid, nagkasalubong ang kanilang mga landas. Ngumiti si Alonsina, isang totoong ngamong ngiti. "Ang galing mo kanina," sabi niya. Namula ang mga pisngi ni Luntian. "Salamat po." "Totoo ba?" tanong ni Alonsina. "Ang boses ay mas malambing na ngayon na may mga bituin sa inyo?" Tumingin si Luntian sa kanyang mga mata. "Opo, kapag walang ulap, sila ang nagsisilbing ilaw namin sa gabi." Ang pag-uusap na yon, kahit maikli, ay may iniwang kakaibang init sa kanilang mga puso. Ngunit sa kabilang dulo ng pasilyo, nakatago sa isang anino, ay isa pang pares ng mga mata ang nakamasid. Nakita ni Dagtom Elizalde ang lahat. Ang pag-uusap, ang mga ngiti, ang connection, na wala ang pekeng ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya ng mahigpit. Kinuha niya ang kanyang telepono, nagdial ng isang numero, at itinapat ito sa kanyang bibig. Oras na para turuan ng leksyon ng basurerong yan. May mga taong nilikha upang magbigay liwanag, at mayroon din namang mga nilikha upang maghahasik ng dilim. At sa laro ng buhay, kapag ang liwanag ay nagsisimulang magniningning ng husto, ang dilim ay laging gagawa ng paraan upang patayin ito. Ang inggit ay isang makapangyarihang lason, at ang unang patak nito ay kayang sirain kahit ang pinakamalinis na pangalan. Pakinggan natin ang simula ng isang maitim na balak sa kabanatang pinamagatang, Ang Unang Patibong. Ang pakiramdam na unti-unti kang tinatanggap ay parang sikat ng araw sa isang malamig na umaga. Ganoon ang naramdaman ni Luntian sa mga sumunod na araw. Ang ilang mga nurse ay ngumingiti na sa kanya. Ang mga kapwa niya intern ay nagsisimula na siyang isama sa mga usapan. Maging si Alonsina, sa tuwing nagkikita sila, ay may dala ng ngiti at isang simpleng kamusta. Ang lahat ay tila umaayon na. Ngunit hindi niya alam, sa likod ng bawat ngiti at pag-unlad, may isang anino na naghahabi ng isang masalimuot na bitag. Isang Martes ng hapon, habang abala ang lahat sa ospital, isang balita ang kumalat na parang apoy. Nawawala ang isang kahon ng diazepam, isang regulated at mamahaling gamot. Mula sa pharmacy stockroom, agad na nagpatawag ng investigasyon ang administrasyon. Lahat ng interns na on duty kaninang umaga, hindi pwedeng umuwi. Rerepasuhin namin ang lahat ng CCTV footage, anunsyo ng head nurse. Kinabahan si Luntian, pero panatag ang kanyang loob. Alam niyang wala siyang ginagawang masama. Nandoon siya sa stockroom kanina upang kumuha ng supplies. Pero iyon lang, ilang oras ang lumipas. Pinasok ng mga security personnel ang locker room kung saan sila naghihintay. May dala silang isang listahan. Luntian Paraiso, tawag ng hepe ng seguridad. Tumayo si Luntian, nagtataka. "Bakit po?" "Kailangan naming buksan ang locker at inspeksyonin ang bag mo," sabi nito sa isang malamig at opisyal na tono. "Po? Pero bakit po?" "Standard procedure lang. Buksan mo na." Sa harap ng lahat ng mga kapwa niya intern, nanginginig ang kamay na binuksan ni Luntian ang kanyang locker. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at inilapag sa mesa. Nagsimulang halongkatin ng gwardiya ang laman nito, mga libro, ballpen, isang nakatuping uniforme, at pagkatapos, mula sa pinakailalim na bahagi ng bag, inilabas ng gwardiya ang isang maliit na kahon. Ang nawawalang kahon ng diazepam. Natigilan ng lahat. Ang hangin sa silid ay tila nawala. "Hindi akin yan!" Agad na depensa ni Luntian. Ang boses niya ay nanginginig. "Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan." Ngunit ang mga mata sa paligid niya ay hindi na nakikinig. Ang mga tinging dati, may bahid ng pagtanggap, ngayon ay puno na ng pagdududa at pagkasuklam. Dinala si Luntian sa security office. Ang mga tanong ay parang mga bala na sunod-sunod na tumama sa kanya. "Bakit mo kinuha? Saan mo balak ibenta? Akala namin iba ka. Pare-pareho lang pala kayong mga magnanakaw."
Wala po akong ninanakaw. Maniwala po kayo. Paulit-ulit niyang sinasabi. Ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ipinatawag si Donna Polaki. Dumating ito kasama si Alonsina at Dagtum. Ang mukha ng matanda ay tila binagsakan ng langit at lupa. Ang pagkadismaya sa mga mata nito ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Pumasok si Dagtum sa silid, umakbay kay Alonsina. Sabi ko na sa'yo, di ba? Bulong nito, sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang mga taong tulad niya, gagawin ang lahat para sa pera. Hindi makapaniwala si Alonsina, tinitingnan niya si Luntian, nakayuko, talunan, wasak. Hindi ito ang Luntian na nakita niyang nagpakalma sa isang batang takot. Hindi ito ang Luntian na may talinong hinangaan ng lahat. Ang puso niya ay sumisigaw na mali ang lahat ng ito. Si Donna Polaki ay bumuntong hininga. Nakakahiya ito, isang malaking kahihiyan. Si Luntian ay naiwang mag-isa sa isang maliit na silid habang pinag-uusapan ang kanyang kapalaran. Ang pangarap niya, ang pangalan niya, ang tiwalang ibinigay sa kanya. Lahat ay gumuho sa isang iglap dahil sa isang kahon ng gamot na hindi niya kailanman hinawakan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Alonsina, mag-isa. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Tumayo siya sa harap niya, ang mga mata nila'y nagtagpo. Isang tanong lang ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang tanong na magpapasya ng lahat. Ikaw ba talaga ang gumawa nito? Sa isang mundong puno ng kasinungalingan, ang tiwala ay isang kayamanang mahirap ingatan. Paano kung ang taong pinagkakatiwalaan mo nang lubos ang siyang may hawak ng pinakamatulis na patalim na nakatutok sa iyong likuran? At paano kung ang tanging pag-asa ay manggaling sa isang taong hindi mo inaasahan? Isang katotohanan ang mabubunyag sa kabanatang pinamagatang Ang Lihim na Kakampi. Ang tanong ni Alonsina ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin sa pagitan nila. Ikaw ba talaga ang gumawa nito? Tumingala si Luntian at sa mga mata nito, nakita ni Alonsina ang lahat. Sakit, pagod, kawalan ng pag-asa. Ngunit walang bahid ng kasalanan. Hindi, sagot ni Luntian sa isang basag na boses. Ipinapangako ko, Ma'am Sina, hindi ko po magagawa yon. Iyon lang ang kailangan ni Alonsina. Ang kanyang puso, sa di malamang dahilan, ay naniwala. May mali. May isang malaking pagkakamali sa lahat ng ito. Papatunayan natin yan, sabi niya bago tumalikod at mabilis na lumabas ng silid. Umiling si Dagtum nang makita siyang papalapit. Sina, don't be naive. Kitang-kita na ang ebidensya. Hindi ako naniniwala. Matigas na sabi ni Alonsina. Naglakad siya palayo. Iniwan si Dagtum na may bakas ng inis sa mukha. Dumiretso si Alonsina sa kanilang mansyon. Ang isip niya ay naglalakbay ng mabilis. Paano? Paano niya patutunayan na inosente si Luntian? CCTV, iyon ang susi. Pero paano niya makukuha ang orihinal na kopya nang hindi dumadaan sa administrasyon na naiimpluwensyahan ng kanyang ama? Pagpasok niya sa kusina, naabutan niya ang kanilang matandang kasambahay, si Manang Ginhawa na nagtitimpla ng tsaa. Siya ang yaya ni Alonsina mula pagkabata, ang tanging taong nakakaalam ng lahat ng kanyang sikreto. Mukhang mabigat ang problema ng alaga ko, malumanay na sabi ni Manang Ginhawa. Umupo si Alonsina at ikinuwento ang lahat. Ang pagdududa niya, ang pakiramdam niyang may nag-set up kay Luntian. Ang puso, nak, bihirang magkamali, sabi ng matanda. Kung nararamdaman mong may mali, malamang ay mayroon nga. Huminto ito saglit. Ang pamangkin ko, si Rody. Isa siya sa mga security guard sa ospital na yan. Baka sakaling may maitulong siya. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay kay Alonsina. Kinagabihan, lihim silang nagkita ni Rody
Sa isang maliit na kapihan, ikinuwento ni Alonsina ang kanyang hinala. "Mahirap yan, Ma'am Sina," sabi ni Rody. Ang footage na ipinakita sa management, malinaw na walang ibang pumasok sa stockroom maliban sa mga intern. Pero tumingin ito sa paligid. May isang blind spot ang camera malapit sa locker area. Isang maliit na espasyo na hindi abot ng lente. At ang access sa original, unedited files, nasa control room lang. Iyon na. Iyon ang kailangan niyang malaman. Sa tulong ni Rody, nagawang makapasok ni Alonsina sa security control room ng gabing iyon sa oras na iilan na lang ang tao. Gamit ang password ng pamangkin ni Manang Ginhawa, binuksan nila ang raw files. Pinanood nila ang footage mula sa ibang anggulo ng kamera, isang kamera na nakatutok sa pasilyo. At doon, nakita nila isang lalaking nakasuot ng uniforme ng maintenance staff. Ang muka ay bahagyang natatakpan ng sombrero. Ang maingat na nagbukas ng locker ni Luntian. Mabilis nitong inilagay ang kahon ng gamot sa loob at mabilis ding umalis. Sa isang iglap, lumingon ito sa kamera at kahit malabo, nakilala ni Alonsina ang mukha. Isa sa mga personal na driver ni Dagtum. Nanlamig ang buong katawan ni Alonsina. Si Dagtum, siya ang may pakana ng lahat at biglang para siyang sinampal ng isang mas masakit na katotohanan. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanyang isipan, malinaw na parang kahapon lang nangyari. Flashback. Nasa loob siya ng library ng kanilang mansyon, isang araw bago atakihin ang kanyang ama. Pumasok si Dagtum, galing sa opisina ni Don Apolaki. Nakita niya itong may hawak na 2 bote ng gamot, ang maintenance medicine ng kanyang ama para sa alta presyon. Nagkukunwaring nag-aayos ng mga ito, mabilis nitong ipinagpalit ang laman ng bagong bote sa laman ng isang halos ubos ng bote. Noon, inakala niyang tinutulungan lang nito ang matanda. Ngayon, naiintindihan na niya. Nais niyang palabasin na hindi na epektibo ang gamot. Nais niyang magkaroon ng mild na atake ang kanyang ama para siya ang maging bayani. Ngunit ang plano niya ay naging mas malala kaysa sa inaasahan. End of flashback. Ang pagtataksil ay tila laso na gumapang sa kanyang mga ugat. Ang lalaking akala niya'y kakampi ay isa palang demonyo. Kinopya niya ang video sa isang maliit na USB flash drive. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding galit. Hindi siya umuwi. Nagmaneho siya papunta sa condo unit ni Dagtum. Hindi na siya kumatok. Ginamit niya ang spare key na ibinigay nito sa kanya at dire-diretsong pumasok. Naabutan niya si Dagtum sa sala, umiinom ng alak, tila nagdiriwang. Ngumiti pa ito nang makita siya. "Sina darling, what a pleasant surprise." Hindi nagsalita si Alonsina. Lumapit siya sa center table. Buong lakas niyang inihagis ang maliit na USB sa ibabaw nito. Ang tunog ng pagtama nito sa salamin ay umalinggaw-ngaw sa buong silid. Tumingin si Dagtum sa USB, pagkatapos ay sa kanya, naguguluhan. Tinitigan siya ni Alonsina ng diretso sa mata. Ang bawat salita ay may bigat ng bakal. "Alam ko na ang lahat." Ang katotohanan ay sandata. Ngunit sa kamay ng isang taong makapangyarihan at desperado, ang kasinungalingan ay maaaring gawing isang mas malakas na sandata. Kapag ang pangalan ng isang tao ay nadungisan, gaano man kaputi ang kanyang intensyon, ang putik ay mananatiling nakakapit. At ang isang eskandalo, kapag pinakawalan, ay kayang sirain hindi lang ang isang pangarap, kundi pati na rin ang isang buong pagkatao. Harapin natin ang bagsik ng paninira sa kabanatang pinamagatang, ang eskandalo. Ang pag-amin ni Dagtum ay hindi dumating sa anyo ng pagsisisi, kundi sa anyo ng isang mapanganib na katahimikan. Tinitigan niya si Alonsina. Ang pekeng ngiti ay nawala at napalitan ng isang malamig at kalkuladong tingin. "So you found out," sabi niya. Dahan-dahang tumayo. "Anong plano mo ngayon, Sina? Isusumbong mo ako sa daddy mo?
Palalabasin mo na ang kanyang pinagkakatiwalaang business partner, ang kanyang future son-in-law, ay isang sinungaling? Oo, matapang na sagot ni Alonsina. At ililinis ko ang pangalan ni Luntian. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Dagtum. Masyado kang mabait, mahal ko. Hindi mo naiintindihan ang larong ito. Akala mo ba hahayaan kong masira ang lahat ng pinaghirapan ko dahil lang sa isang basurero? Bago pa man makakilos si Alonsina, mabilis na hinablot ni Dagtum ang USB at isinubo ito sa isang paper shredder na nasa tabi ng kanyang mesa. Sa isang iglap, ang nag-iisang ebidensya ni Alonsina ay naging confetti. Wala ka ng ebidensya, sabi ni Dagtum. Inaayos ang kanyang kwelyo. Salita mo laban sa salita ko. At sa mundong ito, mas may bigat ang salita ng isang Elizalde. Kinabukasan, nalinawagan si Luntian sa kaso. Ipinatawag siya ni Don Apolaki. Sinabi nitong may technical error sa inventaryo at humingi ng paumanhin sa pagkakaabala. Ngunit ang paumanhin ay kulang sa init at ang mga mata ng matanda ay mayroon pa ring bakas ng pagdududa. Alam ni Luntian na may ginawa si Alonsina at habang buhay niya iyong tatanawing utang na loob. Akala niya, tapos na ang lahat. Ngunit iyon pala ay simula pa lang ng mas malaking bangungot. Pagpasok niya sa universidad kinabukasan, lahat ng mata ay nasa kanya. May mga nagbubulungan, may mga tumatawa. Isang kaibigan ang nagpakita sa kanya ng isang artikulo mula sa isang sikat na gossip blog. Ang headline, mula basura hanggang luho, ang madilim na lihim ng charity case ng mga Del Fuego. Nandoon ang litrato niya. Isang litratong kuha ng palihim, ilang linggo na ang nakalipas habang itinutulak niya ang kanyang kariton ng basura. Katabi nito ay ang litrato niya na nakatayo sa labas ng mansyon ng mga Del Fuego. Ang artikulo ay isang obra maestra ng kasinungalingan. Inilarawan siya bilang isang tuso at mapagmanipulang lalaki na ginamit ang isang pekeng heroic act para lokohin ang isang mayamang pamilya. Sinabi ritong ginagamit niya ang pera ng mga Del Fuego para sa kanyang mga personal na luho, habang ang kanyang ina ay naghihirap pa rin. Bawat salita ay isang patalim na tumusok sa kanyang pagkatao. Ang eskandalo ay kumalat na parang epidemya. Ang pangalang Luntian Paraiso ay naging simbolo ng panloloko. "Hey, scavenger!" Sigaw ng isang estudyante habang dumadaan siya. "Magkano ka ba? Baka gusto mong maging charity case ko rin." Pang-aasar naman ng isa pa. Hinarap niya ang lahat ng iyon nang may nakayukong ulo at tikom na bibig. Ang kahihiyan ay isang kumunoy na unti-unting humihila sa kanya pababa. Nakita ni Alonsina ang lahat. Sa gitna ng cafeteria, nilapitan niya ang isang grupo ng mga babaeng pinagtatawanan si Luntian. "May problema ba kayo?" Mataray niyang tanong. "Kung wala kayong alam sa katotohanan, mas mabuting isara niyo na lang ang mga bibig niyo." "Wow, apektado ka, Sina. Don't tell me nahulog ka na sa kanya," sagot ng isa. Ang komprontasyon ay nauwi sa isang malaking away. Ang pangalan ni Alonsina ay nadamay na rin sa gulo. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay hindi nangyari sa eskwelahan. Nang umuwi si Luntian sa baryo Dagat Lupa, naabutan niyang umiiyak ang kanyang ina habang hawak ang isang kopya ng dyaryo kung saan na-reprint ang artikulo. Sa sobrang pag-aalala at pagkabigla, biglang nanikip ang dibdib ni Aling Dalangin. Hinimatay ito. Dinala niya ang ina sa pinakamalapit na public hospital. Ang kanyang puso ay puno ng takot at pagsisisi. Habang naghihintay siya sa labas ng emergency room, isang tawag ang dumating sa kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. "Hello? Ito ay isang babala, Paraiso," sabi ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya. "Si Dagtum." "Lumayo ka kay Alonsina. Lumayo ka sa pamilya Del Fuego. Kung hindi, ang susunod na balita ay hindi na lang tungkol sa'yo, kundi tungkol sa sakit ng nanay mo na wala kang pampagamot."
Pagkatapos noon, isang text message ang kanyang natanggap. Isang larawan ng opisina ng dekano ng kanilang kolehiyo. Ilang minuto lang ang lumipas, tumawag ang sekretarya ng dekano. Mr. Paraiso, pinapatawag po kayo sa opisina. Kasama si Don Apolaki. Agad-agad. Alam na niya, ito na ang katapusan. Pagdating niya sa opisina, naroon na si Don Apolaki. Ang mukha ay kasing tigas ng bato. Ang dekano ay umubo bago magsalita. Iniiwasan ang kanyang mga mata. Mr. Paraiso, dahil sa iskandalong idinulot mo na nakakaapekto sa reputasyon ng unibersidad, kami ay napilitang magdesisyon. Suspendido ka. Epektibo agad. May mga sandali sa ating buhay kung kailan ang kalangitan ay nagiging itim, kung kailan ang bawat pinto ay nagsasara, ang bawat liwanag ay namamatay, at ang tanging naririnig mo na lang ay ang iyak ng iyong puso. Ito ang sandali ng pagkatalo. Ang sandali kung kailan ang pagsuko ay tila ang tanging pagpipilian na lamang. Ito ang sandali kung kailan nawawala ang lahat. Sabay-sabay nating damhin ang bigat ng kawalan sa kabanatang pinamagatang. Lahat ay nawala. Ang salitang suspendido ay umalingaw-ngaw sa loob ng opisina ng dekano. Ngunit sa isip ni Alonsina, ang tunog nito ay parang isang hatol ng kamatayan. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Sigaw niya. Hindi na napigilan ng sarili. Wala siyang kasalanan. It was dagtum. May ebidensya ako. Alonsina, tumigil ka na, mariing sabi ni Don Apolaki. Ang boses ay puno ng awtoridad na hindi niya kayang suwayin. Umuwi na tayo. Nakakahiya na itong ginagawa mo. Pero daddy, sinabi kong tumigil ka na. Hinawakan siya ng ama sa braso. Ang pagkakahawak ay mahigpit at hindi nag-iiwan ng lugar para sa pagtutol. This is final. Kinaladkad siya palabas ng opisina. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, lumingon siya. Nakita niya si Luntian, nakatayo pa rin sa gitna ng silid mag-isa. Ang mga balikat nito ay bagsak, ang tingin ay blanko, na para bang ang kaluluwa nito ay nilisan na ang kanyang katawan. Ang imaheng iyon ay tumatak sa puso ni Alonsina na parang isang mainit na bakal. Pag-uwi nila sa mansyon, sumabog ang isang digmaan. Paano niyo nagawa yon sa kanya, Dad? Sigaw ni Alonsina. Ang luha ay tuluyan ng bumuhos. Matapos niyang iligtas ang buhay niyo, itatapon niyo lang siya na parang basura dahil sa mga kasinungalingan ng isang demonyo. Protektahan ko lang ang pangalan ng pamilya. Ganting sigaw ni Don Apolaki. Ang eskandalong ito ay nakakasira sa negosyo. Sa tingin mo ba hahayaan kong masira ang lahat ng pinaghirapan ko para sa isang estranghero? Hindi siya estranghero at si Dagtumang tunay na traidor. Manahimik ka, wala kang alam, sagot ng ama. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng lumabas ng bahay nang walang permiso ko. At lalong-lalo na, hindi mo na pwedeng makita ang lalaking iyon. Naiintindihan mo? Para siyang ibinilanggo sa sarili niyang tahanan. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila rehas na humahadlang sa kanyang kalayaan. Sa kabilang banda, si Luntian ay bumalik sa ospital kung saan naroon ang kanyang ina. Stable na ito, ngunit kailangan pa ring manatili para sa obserbasyon. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Pumasok siya sa dati niyang locker. Dahan-dahan niyang inilabat ang kanyang mga gamit. Ang mga librong minsan ay simbolo ng kanyang pangarap. Ngayon ay parang mga bato na nagpapabigat sa kanyang bag. Ibinigay niya ang kanyang ID at uniforme. Walang lingon-likod siyang naglakad paalis. Bumalik siya sa Baryo Dagat Lupa, sa kanilang maliit na barong-barong. Ang bawat hakbang ay tila milya ang layo. Ang pangarap na minsan ay abot kamay na niya, ay biglang naging isang malayong bituin na hindi na niya kayang abutin. Naabutan niya ang ilang kapitbahay na nagbubulungan habang siya'y dumadaan. Alam na nila. Ang balita ay mas mabilis pa sa hangin.
Pagpasok niya sa kanilang bahay, ang bigat na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Napaluhod siya sa sahig. Doon, sa gitna ng kanilang munting tahanan, umiyak siya. Umiyak siya para sa kanyang pangarap na nawala, para sa kahihiyang idinulot niya sa kanyang ina, para sa sarili niyang katangahan sa pag-iisip na maaari siyang maging bahagi ng isang mundong hindi para sa kanya. Sinubukan ni Alonsina na tumakas ng gabing iyon. Gamit ang mga pinagdugtong-dugtong na kumot, sinubukan niyang bumaba mula sa bintana ng kanyang kwarto. Ngunit sa ibaba, isang anino ang naghihintay, si Dagtum. "Saan ka pupunta, Sina?" tanong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. "Pupuntahan mo siya? Huli na ang lahat. Wala kang karapatang pigilan ako." "Meron," sabi ni Dagtum, lumapit sa kanya. "Dahil ako ang mananalo sa huli. Kaya tanggapin mo na lang, Sina. Hindi kayo para sa isa't isa." Samantala, sa baryo Dagat Lupa, pagkatapos ng ilang oras na pag-iyak, tumayo si Luntian. Tiningnan niya ang bunton ng kanyang mga libro sa isang sulok. Ang mga ito ang dahilan ng lahat. Ang mga ito ang nagbigay sa kanya ng huwad na pag-asa. Sa isang iglap ng galit at pagkadismaya, kinuha niya ang mga ito at ibinato sa kabilang sulok ng silid. Boom! Ang tunog ng pagbagsak ng mga ito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ngunit may isang bagay na nahulog mula sa pinakalumang libro, ang librong pamana pa ng kanyang ama. Isang maliit, kupas, at naninilaw na larawan. Dahan-dahan niya itong pinulot. Larawan ito ng isang mas batang bersyon ng kanyang ama. Nakasuot ng puting coat, nakangiti, kasama ang isa pang lalaki. At sa likod ng litrato, may nakasulat na kamay. Dr. Paraiso at Mr. Elizalde Sr. Partnership Inauguration, 1995. Ang nakaraan ay hindi kailanman tuluyang namamatay. Ito ay nag-iiwan ng mga bakas, mga lihim na naghihintay lamang ng tamang panahon upang muling mabuklat. At sa isang litratong kupas, sa mga sulat na halos nabura na ng panahon, maaaring matagpuan ang isang katotohanang kayang baguhin ang lahat at bigyan ng lakas ang mga nawalan na nito. Isang bagong pag-asa ang mabubuo sa kabanatang pinamagatang. Ang lihim ng lumang aklat, ang mga salitang nakasulat sa likod ng larawan ay tila isang kodigo mula sa ibang mundo. Dr. Paraiso at Mr. Elizalde Sr. Elizalde. Paulit-ulit na umikot ang apelyidong iyon sa isip ni Luntian. Imposible. Isang nagkataon lang ba ito? Ipinakita niya ang larawan kay Aling Dalangin nang dalawin niya ito sa ospital kinabukasan. Nang makita ng matanda ang litrato, isang pamilyar na anino ng kalungkutan ang gumuhit sa kanyang muka. At sa unang pagkakataon, ikinuwento niya ang buong katotohanan. "Ang tatay mo," panimula ni Aling Dalangin, ang boses ay nanginginig, ay isa sa mga pinakamagaling na batang doktor ng kanyang panahon. Puno ng pangarap, tulad mo. Nakipag-partner siya sa ama ni Dagtum, si Ginoong Elizalde Sr., para magtayo ng isang maliit na klinika na tutulong sa mahihirap. Ngunit si Ginoong Elizalde ay may ibang plano. Ginamit niya ang klinika para mag-import ng mga ilegal at pekeng gamot. Nang malaman ito ng tatay mo, kinumpronta niya ito. Ngunit sa halip na tumigil, si Elizalde ang gumawa ng paraan. Ginamitan niya ng pera at kapangyarihan para palabasin na ang tatay mo ang may kasalanan sa lahat. Tinanggalan siya ng lisensya, siniraan ang kanyang pangalan. Namatay ang tatay mo, nadala-dala ang kahihiyan at bigat sa dibdib. Ang bawat salita ni Aling Dalangin ay parang mga piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo sa isip ni Luntian. Ang galit ni Dagtum sa kanya, ang determinasyon nitong sirain siya. Hindi lang ito dahil kay Alonsina, ito ay dahil sa takot na mabuksan ng isang lihim na matagal nang nakabaon. Ang kasaysayan ay umuulit. Umuwi si Luntian
at muling hinalughog ang lumang libro. At doon, sa pagitan ng mga huling pahina, nakita niya ang mga sulat kamay ng kanyang ama. Mga petsa, mga pangalan ng gamot, mga numero ng account, isang detalyadong talaan ng lahat ng ilegal na transaksyon ni Elizalde Sr. Itinago ito ng kanyang ama sa pag-asang balang araw, mabibigyan siya ng hustisya. Isang bagong apoy ang nag-alab sa puso ni Luntian. Hindi na ito para sa kanyang pangarap. Ito ay para sa kanyang ama. Samantala, sa Hacienda La Hiraya, si Alonsina ay naghahanap ng sarili niyang mga sagot sa tulong ni Manang Ginhawa na nagligpit ng atensyon ng ibang mga katulong. Nagawa niyang makapasok sa opisina ni Dagtum sa loob ng kanilang mansyon. Ang opisinang madalas nitong gamitin kapag may business meetings ito roon. Ang kanyang puso ay kumakabog habang binubuksan niya ang bawat drawer, mga papeles, mga kontrata. Walang anumang kahina-hinala. Ngunit nang buksan niya ang isang maliit na personal na safe na nakatago sa likod ng isang painting, nakita niya ito. Isang maliit na bote ng gamot. Ang label ay kaparehong-kapareho ng maintenance medicine ng kanyang ama. Ngunit sa ilalim nito, sa napakaliit na sulat, nakalagay ang pangalan ng isang mas murang gamot na may mas mahinang epekto. Ito na ang patunay. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na kinunan ng litrato ang bote at ang ilang mga dokumento sa tabi nito. Mga financial statement na nagpapakita ng malaking pagkalugi ng kumpanya ni Dagtum. Patunay na desperado itong makuha ang yaman ng mga Del Fuego. Kailangan nilang mag-usap ni Luntian. Gamit ang lumang telepono ni Manang Ginhawa, nagpadala siya ng isang text message. Kailangan nating magkita. Alam ko na kung paano siya pababagsakin. Nagkasundo silang magkita sa isang lumang simbahan sa Quiapo, isang lugar na siksikan at hindi sila madaling mapapansin. Sa ilalim ng dim na ilaw ng mga kandila, sa harap ng altar, muli silang nagkaharap. Ipinakita ni Luntian ang mga tala ng kanyang ama. Ipinakita ni Alonsina ang mga litrato mula sa kanyang telepono. Ang dalawang magkaibang piraso ng katotohanan ay nagtagpo at nabuo ang isang malinaw na larawan ng kasamaan at pagkaganid na sumasakop sa dalawang henerasyon. Hindi na ito tungkol sa akin, Sina, sabi ni Luntian. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Ito ay para sa hustisya. Tumingin si Alonsina sa kanya. Ang puso'y puno ng paghanga at isang damdaming hindi na niya kayang itago. Sabay nating gagawin to. Hinawakan ni Luntian ang kanyang kamay. Ang init nito ay nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan nating ilabas ang katotohanan, sabi ni Luntian. Hindi lang para sa akin, kundi para sa tatay ko. Darating ang isang sandali ng pagtutuos. Isang araw kung kailan ang lahat ng maskara ay babagsak at ang lahat ng kasinungalingan ay wawakasan. Sa harap ng maraming tao, sa gitna ng isang selebrasyong puno ng pagkukunwari, ang katotohanan ay sisigaw. At sa huling pagharap, ang hustisya, gaano man katagal na antala, ay mananaig. Saksihan natin ang pagbagsak ng kasamaan sa kabanatang pinamagatang Ang Huling Pagharap. Ang hardin ng Hacienda La Hiraya ay nabago at naging isang paraiso ng puting bulaklak at kumikinang na ilaw. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at tunog ng isang string quartet. Ito ang gabi ng engagement party ni na Alonsina at Dagtum. Isang perpektong palabas para sa mata ng alta sosyedad. Nakatayo si Alonsina sa tabi ni Dagtum. Suot ang isang eleganteng puting bestida na parabang isang manika. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Bawat pagbati, bawat pagkamay ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Si Dagtum naman ay nasa alapaap. Nasa tabi niya ang babaeng magbibigay sa kanya ng access sa Del Fuego Empire. Ang kanyang plano ay perpektong nagaganap.
Si Luntian Paraiso ay isa na lamang masamang alaala. Pagkatapos ng hapunan, tumayo si Don Apolaki sa isang maliit na entablado. Mga kaibigan, pamilya, panimula niya, itinaas ang kanyang kopita ng champagne, isang karangalan na ipahayag ang pagsasanib ng dalawang pamilya na magpapatibay sa ating pundasyon sa mundo ng negosyo, ang pagsasanib ng mga Del Fuego at Elizalde. Nagpalakpakan ang mga bisita, ngunit bago pa man makapagpatuloy si Don Apolaki, isang boses ang pumutol sa kasiyahan. Hindi ako papayag na magkaroon ng ganyang pagsasanib. Lahat ng ulo ay lumingon sa pinanggalingan ng boses. Mula sa anino ng malaking arko ng hardin, lumabas si Luntian. Hindi na siya ang gusgusing lalaki mula sa baryo Dagat Lupa. Hindi na rin siya ang takot na estudyante. Ang nakatayo sa harap nila ay isang lalaking may dignidad. Suot ang isang simpleng polo at pantalon. Ngunit ang tindig ay matatag at ang mga mata ay nag-aalab. "Anong ginagawa mo dito?" sigaw ni Don Apolaki. "Guards!" Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardiya, mabilis na kumilos si Alonsina. Hinubad niya ang engagement ring na bigay ni Dagtum at ibinato ito sa damuhan. Tumakbo siya at tumayo sa tabi ni Luntian. "May karapatan siyang magsalita, Daddy. Dahil lahat tayo dito ay biktima ng kasinungalingan ng lalaking ito." Sigaw ni Alonsina. Itinuro si Dagtum. Natahimik ang lahat. Ang mga bulungan ay nagsimula. "Anong pinagsasabi mo, Sina?" Galit na tanong ni Dagtum. Ang kanyang mukha ay namumula. "Nabaliw ka na ba?" "Hindi," sagot ni Luntian. Ang boses ay kalmado, ngunit malakas. "Hindi siya baliw. Pero ikaw, Dagtum, ay isang manloloko at isang kriminal, tulad ng iyong ama." Ikinuwento ni Luntian ang lahat, ang tungkol sa kanyang ama, si Dr. Paraiso, at kung paano ito sinira ni Elizalde Sr. Naglabas siya ng mga kopya ng mga lumang dokumento at ipinakita ito sa lahat. "Iyan ang klase ng pamilya na malapit ninyong makasama, Don Apolaki. Isang pamilya na itinayo sa paninira ng buhay ng ibang tao." Nagtawanan si Dagtum. "Kwento ng nakaraan. Walang maniniwala sa'yo. Isa kang basura." "Kung ang nakaraan ay hindi sapat," sabat ni Alonsina, "pag-usapan natin ang kasalukuyan." Itinaas niya ang kanyang telepono at ikinonekta ito sa malaking projector screen na inihanda para sa isang AVP. At doon, sa harap ng lahat, ipinakita niya ang litrato ng bote ng pekeng gamot. "Ito ang dahilan kung bakit inatake si Daddy," pahayag ni Alonsina. "Dahil ang demonyong ito ay sadyang ipinagpalit ang kanyang gamot sa isang mas mahinang klase. Gusto niyang manghina si Daddy para makuha niya ang tiwala nito at makontrol ang kumpanya." Nanlaki ang mga mata ni Don Aplaki. Tumingin siya kay Dagtum, naghahanap ng sagot. Si Dagtum ay namutla. Nawala ang kanyang composure. "Hindi totoo yan. Gawa-gawa niyo lang yan." "Kung gawa-gawa lang ito, Dagtum," sabi ni Luntian, "bakit ang kumpanya mo ay lugmok sa utang at malapit ng bumagsak? Hindi ba't kailangan mo ang Del Fuego para maisalba ang sarili mo?" Iyon ang huling dagok. Sa sobrang galit at pagka-corner, sumigaw si Dagtum. "Oo, ginawa ko nga. Ginawa ko ang lahat ng yon. Dapat lang sa inyo yan, mga mapagmataas. Akin dapat ang lahat ng ito." Ang kanyang pag-amin ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng hardin. Si Don Apolaki ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi dahil sa atake, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumampal sa kanya. Ang taong pinagkatiwalaan niya ay ang mismong ahas na nais tumuklaw sa kanya. Kasabay ng kanyang pag-amin, ang mga pulis na nauna nang tinawagan ni Alonsina ay pumasok sa hardin. Habang pinoposasan si Dagtum, ang mga mata nito ay puno ng galit na nakatuon kina Luntian at Don Apolaki. "Hindi pa tayo tapos," sigaw nito habang kinakaladkad palayo. Ang perpektong gabi ay naging isang bangungot.
Ngunit para kina Luntian at Alonsina, ito ang simula ng hustisya. Ang katotohanan, sa wakas, ay nagtagumpay. Ang bawat gabi, gaano man kadilim, ay laging nagtatapos sa pagsapit ng bukang liwayway. Ang bawat pagsubok, gaano man kabigat, ay may kaakibat na aral at pag-asa. At ang bawat pangarap na diniligan ng luha, pawis at dalisay na puso ay tiyak na mamumunga sa takdang panahon. Ating tunghayan ang katapusan at ang bagong simula sa huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Bukang Liwayway sa Dagat Lupa. Lumipas ang ilang buwan, ang pangalang Dagtum Elizalde ay unti-unting nabura sa mga pahina ng balita at napalitan ng mga kwento ng hustisya. Nahatulan siya hindi lang sa paninirang puri at panloloko, kundi pati na rin sa mga kaso ng economic sabotage na may kaugnayan pa sa mga ilegal na gawain ng kanyang ama. Ang imperyo na itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Isang hapon, isang mamahaling sasakyan ang pumasok sa makipot na eskinita ng baryo Dagat Lupa. Mula rito ay bumaba si Don Apolaki del Fuego. Hindi na suot ang kanyang mapagmataas na aura kundi ang isang anyo ng pagpapakumbaba. Kumatok siya sa pinto ng munting barong-barong ng mga paraiso. Si Luntian ang nagbukas. Sa likod nito ay si Aling Dalangin na medyo malakas na ngayon. Walang nagsalita sa simula. At pagkatapos, sa harap ng 2 taong minsan niyang hinusgahan, yumuko si Don Apolaki. Ginang Paraiso. Sabi niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkukulang. Ang inyong anak ay nagligtas sa akin, ngunit ang kapalit na ibinigay ko ay pagdududa at sakit. Patawarin niyo po ako. Ngumiti si Aling Dalangin, isang nangiting puno ng pag-unawa. Ang mahalaga po ay ang aral na ating natutunan at tinuruan po ninyo ang anak ko na mas maging matatag. Ang araw na yon ang naging simula ng tuluyang paghilom. Sa tulong ni Don Apolaki, na ngayon ay itinuturing na siyang parang sariling anak, muling nakabalik si Luntian sa pag-aaral, dala ang isang bagong inspirasyon at isang mas malinis na pangalan. Lumipas ang mga taon. Sa isang malaking auditorium na puno ng mga taong masaya at nagbubunyi, isang pangalan ang tinawag sa entablado. Luntian Paraiso, magna cum laude, Doctor of Medicine. Tumayo si Luntian, suot ang kanyang toga, ang kanyang muka ay sumisikat sa kaligayahan. Habang naglalakad siya papunta sa entablado upang tanggapin ang kanyang diploma, isang lugar lang ang tinitingnan ng kanyang mga mata. Sa gitna ng mga manonood, magkatabing nakaupo ang 2 pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Si Aling Dalangin, na ang mga mata ay lumuluha sa tuwa. At sa tabi nito, si Alonsina, na ang mga palakpak ang pinakamalakas at ang ngiti ang pinakamatamis. Ang kanilang mga mundo ay tuluyan ng naging isa. Ngunit ang kwento ni Dr. Luntian Paraiso ay hindi nagtapos sa pagtanggap ng diploma. Nagsimula pa lamang ito. Isang umaga, sa puso ng Baryo Dagat Lupa, isang maliit na klinika ang nagbukas. Sa karatula, nakasulat, Paraiso Community Clinic, libreng konsulta para sa lahat. Sa loob, si Dr. Luan, suot ang kanyang puting coat, ay abala sa pag-aasikaso sa kanyang mga kapitbahay. Bawat pasyente ay tinatrato niya ng may respeto at malasakit, ang uri ng pag-aalaga na hindi nabibili ng pera. Nang papalubog na ang araw, lumabas siya ng klinika. Naghihintay sa kanya sa labas sina Alonsina at ang kanyang ina. Magkahawak kamay silang 3 na naglakad patungo sa isang pamilyar na lugar. Ang kanto kung saan may isang nag-iisang poste ng ilaw. Ang ilaw na yon ay saksi sa lahat. Sa mga gabing puno ng puyat, sa mga luhang pumatak sa bawat pahina ng libro, sa isang pangarap na minsang tila imposible. Dito nagsimula ang lahat. Bulong ni Luntian,
Habang pinagmamasdan ang bukang liwayway na paparating sa malayong bahagi ng dagat, hinawakan ni Alonsina ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. At dito rin magsisimula ang lahat para sa atin. Sagot niya. Ang dating mambabakal, ngayon ay isang doktor. Ang dating prinsesa, ngayon ay reyna ng kanyang puso. At sa kanilang tabi, ang inang naging ilaw ng kanilang landas. Sa baryo dagat lupa, sa ilalim ng parehong langit na puno ng bituin, isang bagong kabanata ng pag-ibig, pag-asa, at paglilingkod ang isusulat. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luntian at Alonsina. Ang kanilang paglalakbay ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kapal ng kanyang pitaka, sa kinang ng kanyang damit, o sa taas ng kanyang katayuan sa lipunan. Ito ay nasusukat sa kabutihan ng kanyang puso, sa talas ng kanyang isipan, at sa dignidad na dala niya sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang bawat tao, gaano man kaliit sa paningin ng iba, ay may kakayahang magningning. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Hanggang sa huli, naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ito. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakagusto ninyo? At ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.